Hinamak na manugang. Kabanata 961. Tumingin si Ding Yu sa paligid at sinabing, Ate Su, may halimaw ba talaga dito? Nanatili rin ang pagbabantay ni Jiao Su at tumingin sa paligid. Hindi ko rin alam, noong bata pa ako, narinig ko sa lola ko na ang templong ito ay sinasamba ng Witch Clan bilang isang divine beast. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, ang Witch Clan ay naghahagis ng isang pare ng mga batang lalaki, at sa templo bawat taon upang sambahin ang banal na hayop. Ang mga batang lalaki at babae na itinapon ay hindi na muling lumabas. Nakakatakot, hindi napigilan ni Ding Yu ang manginig. Biglang huminto si Alex Dixon at nabangga siya ni Jiao Su na nasa likod niya. Ngumuso siya at hinimas ang dibdib sa sama ng loob. Boss Dixon, anong problema? Agad na humakbang si Ding Qing. Tumingin ka sa harap, itinuro ni Alex Dixon ang harapan at nag-inject ng bakas ng enerhiya sa tubig. Ang espiritu ng tubig sa hangin ay biglang lumawak ng ilang beses at naging parang bola ng liwanag, na nagpapaliwanag sa isang mas malaking lugar. Agad namang nakita ng mga dalaga na sa harapan nila ay may limestone plaza, maraming mabangis na estatwa ng bato ang nakatayo sa paligid, matingkad at parang buhay. Nang makita ang mga rebeltong bato na ito, sinabi ni Ding Qing na may matagal na takot, ang templong ito ay talagang malaki, kung ako lang mag-isa, hindi ako mangangahas na bumaba, baka may multo dito. Nang siyang matapos magsalita, may ilang itim na anino ang biglang lumitaw sa harapan nila. Sino yan? Agad na kinuha ni Jiao Su ang kanyang pamaypay at gumawa ng defensive pose. Alex Dixon, hindi ko inaasahan na napakaswerte mo sa paghahanap sa lugar na ito. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng isa sa mga figure. Gayunpaman, ito na ang iyong huling destinasyon, papuntahin kita sa kanluran. Nang marinig ang pamilyar na boses, nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Alex Dixon, walang pakialam niyang sinabi, Perfect, hindi ko na kailangan pang mag-aksaya ng oras na hanapin ka, papatayin ko kayong lahat dito. Lumapit ang ilang figura, ang dalawang tao sa harap ay sina Qiu Fei at Mark Lewis. Nagpalit si Qiu Fei sa itim na robe ng wizard, malungkot ang mukha niya. Si Mark Lewis, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsuot ng maskara sa kanyang mukha, tanging ang isang pares ng mabangis na mga mata, mariin niyang tinitigan si Alex Dixon. Siya yung nagsalita kanina, hindi ka papatay, malamig na bamantong hininga si Ding Qing. Ngumiti ng masama si Qiu Fei, Ding Qing, Ding Yu, hindi ko inaasahan na kayong dalawa ang magtatraidor sa Dark Group at maging subordinate ni Alex Dixon, alam mo ba kung ano ang parusa sa pakikitungo sa mga traidor sa Dark Group? Malamig na sinabi ni Ding Yu, hindi kita pinagtaksilan. Kung hindi mo kontrolado ang kapatid ko, hindi ako makikinig sa mga utos mo. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang lumakad at malamig na nagsalita, bakit ba ang dami mong kausap sa kanila? Patayin mo na lang sila. Nang makita ni Jiao Su ang figurang ito, bigla siyang tumawa, magaling kong anak, bakit nandito ka rin? Bilisan mo at puntahan mo ako. Ang magandang figurang ito ay si Dixon Rong. Si Lin Rong ay nakasuot ng itim na masikip na suit, walang laman ang isang braso niya at ang isa naman ay may hawak na mahabang itim na letigo. Nang tumingala siya at nakita si Jiao Su, agad na lumabas ang puot sa kanyang mga mata. Jiao Su, mahigit 20 taon ka nang nagsinungaling sa akin, sa tingin mo ba makikinig ako sa iyo? Nang makita ni Dixon Rong si Jiao Su, nag-alab ang galit sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanyang pag-eavesdropping, hindi niya malalaman na hindi siya ang biological na anak ni Jiao Su. Sasanduan na lang sana siya ni Jiao Su at ginamit bilang isang sangla sa pakikipaglaban para sa ari-arian ng mga Dixon. Sabi ni Jiao Su na parang walang nangyari, hindi ako nagsisinungaling sa'yo, kung hindi kita sinundo at pinalaki noon, hindi ka pa mabubuhay hanggang ngayon, kahit hindi tayo, kadugo, 12 taon na kitang pinalaki kahit ano pa, kailangan mo akong tawaging nanay. Huwag mo nang isipin yun, nagngangalit si Dixon Rong at sinabing, ginagamit mo lang ako. Binugbog ako ni Alex Dixon hanggang sa napilayan ako, hindi ka lang naghiganti para sa akin, nakipag-hangout ka pa sa kanya, Jiao Su. Since you are walang hiya at makipag-away kay Alex Dixon, hahayaan kitang mamatay kasama si Alex Dixon ngayon. Nanlamig ang magandang mukha ni Jiao Su, Lin Rong, dahil wala kang pakialam sa relasyon ng mag-ina. Huwag mo akong sisihin sa pagtalikod ko sa iyo. Kailangan mong kilalanin ang isang magnanakaw bilang iyong ama at magpasakop kay Dixon Yulong.
kung gayon hindi ko na kailangan pakialam mo sa dating relasyon, pero may pangit na kasabihan na una kong sasabihin kung alam ni Dixon Yulong na wala kang kadugo sa kanya, sa tingin mo hanggang kailan kanya bubuhayin. Pagkatapos sabihin yon, tumawa si Zhao Su ng panunuya at sumulyap kay Qiu Fei, TSK, I didn't expect you to be together with Qiu Fei, my daughter has fell to such state, it's all my fault na hindi ko siya naturuan ng maayos, you even took a fancy to such a low man. It's none of your business, galit na galit si Dixon Rong kaya namula ang kanyang mga mata. Noong una, palagi niyang nakikita ang kanyang sarili bilang anak ng pamilya Dixon at walang kapantay na mayabang, pero hindi niya inaasahan na wala talaga siyang bloodline ng Dixon family, upang hindi mawala ang kanyang marangal na pagkakakilanlan. Walang pagpipilian si Dixon Rong kundi itago ang kanyang pagkakakilanlan at kilalanin pa rin si Dixon Yulong bilang kanyang ama. She sneered fiercely, Zhao Su, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng pagkakataong makita si Dixon Yulong, hayaan mong sabihin ko sa iyo, dito kayong lahat mamamatay. Pagkatapos sabihin yon, lumingon si Dixon Rong kay Qiu Fei at sinabing, patayin sila kaagad. Malamig nang umuso si Qiu Fei at sinabing, huwag kang mag-alala. Tiyak na mamamatay sila. Pagkasabi nun, gumawa siya ng hand seal at iwinagayway iyon. Biglang yumanig ang lupa na parang lindol. Ang mga labi ng bato sa tuktok ng kuweba ay patuloy na bumabagsak. Boom, isang mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw. Biglang sumigaw si Ding Ching, Boss Dixon, tumingin ka sa harapan. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nagulat nang makita ang isang batong estatwa sa kanyang harapan ay talagang nanginginig at humahakbang pababa mula sa base. Napabulalas din si Zhao Su, gumalaw din ang rebeltong bato doon. Sa sandaling matapos siyang magsalita, tila nabuhayan ang 12-dosenang malalaking estatwa ng bato sa plaza habang torpe silang naglakad pababa mula sa base ng rebeltong bato. Ang mga malalaking estatwa ng bato ay hindi bababa sa 10 metro ang taas, bawat hakbang nila ay nagiging sanhi ng pagdagundong ng lupa. Tawa ng tawa si Mark Lewis, Alex Dixon, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo para ipatawag ang Heaven Thunder dito. Malamig din ang ekspresyon ni Qiu Fei, at isang pahiwatig ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Alam niya na maaaring ipatawag ni Alex Dixon ang Heaven Thunder, at ito ay isang napakalakas na pamamaraan, kaya naman, kanina pa siya naghihintay dito, at pinaplano niyang patayin si Alex Dixon. Ito ang templo sa ilalim ng lupa ng mga shaman, at ito ay inilibing sa ilalim ng lupa, kahit na kinuha ni Alex Dixon ang kanyang Thunder Order, hindi niya magagawang ipatawag ang Heaven Thunder. Dodge, sigaw ni Zhao Su, agad namang umiwas ang mga babae sa gilid. Gamulong patalikod si Zhao Su nang dumaan sa kanya ang isang malaking palakol na bato. Isang tali ng apoy ang nagliwanag sa lupa at isang malalim na hukay ang nilikha ng palakol na bato. Hindi lamang si Zhao Su, ngunit ang magkapatid na si Ding ay nagsimulang magpanik. Kung sasabihin ng isa na nakikipaglaban sila sa isang demonyong lobo sa harap ng tarangkahan ng pamilya Wang, madali nila itong maiiwasan. Ngunit ngayon, sa templong ito, 12-dosenang mga higanteng estatwa ng bato ang sama-samang sumalakay, wala na silang panahon para magambala at napapaligiran sila ng panganib. Boom, gumawa ng spell si Qiu Fei gamit ang kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos ay inutusan niya ang dalawang malaking galit na si King Kong na salakayin si Alex Dixon. Ang dalawang Vajra bawat isa ay may hawak na malaking batong martilyo na mas malaki kaysa sa isang truck. Buong lakas nila itong inihampas at hinampas kay Alex Dixon. Umindayog ang katawan ni Alex Dixon, at agad siyang umiwas. Ang dalawang martilyo ng bato ay nabasag sa lupa, na lumikha ng dalawang malalaking hukay. Ang mga estatwa ng bato sa paligid ay mabangis na umatake, na nagwawasak kung saan-saan, ang buong bulwagan ay naging mga guho, at ang malalaking bato ay patuloy na nahuhulog mula sa tuktok ng kanilang mga ulo. Iniwasan ni Ding Ching ang pag-atake at halos hindi na makatayo, napasigaw siya sa gulat, malapit nang gumuho ang bulwagan ng bato na ito, ang buong templo ay umalingaw-ngaw ng malakas na putok at niyanig ang kalangitan, si Qiu Fei ay umatras na sa labasan ng Stone Hall kasama si Dixon Rong, sumigaw si Mark Lewis, gibain ang bulwagan ng bato at durugin silang lahat sa tinadtad na karne. Kabanata 962 ang mga estatwa ng bato ay nahulog na parang ulan, at ang mga haligi sa paligid ng bulwagan ng bato ay nasira lahat,
at ang lupa ay yumanig na parang guguho kaagad. Ang tatlong batang babae ay umasa sa kanilang maliksi na katawan upang makaiwas sa mga bumabagsak na bato. Nais nilang tumakas sa labasan, ngunit ang mga estatwa ng bato ay umatake ng walang kabuluhan, na naging imposible para sa kanila na makalampas. Nang ang stone hall ay nanginginig, isang malaking gininto ang sword light ang biglang naglabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Ano yun? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dixon Rong. Sa ilalim ng kanilang gulat na mga titig, si Alex Dixon ay tumalon at natapakan ang golden sword light. Ang golden sword light ay biglang lumaki ng ilang beses, at kasama si Alex Dixon, ito ay naging isang malaking golden sword at laslas mula sa langit. Ito ay ang kaluluwa ng espada ng siyam na mahiwagang sekta. Si Qiu Fei ay walang katulad na pagkagulat. Hindi niya akalain na ang maalamat na sword soul ng Nine Black Sect, na sinasabing itinuturing na kayamanan ng Azure Sky Realm, ay talagang makukuha ni Alex Dixon. Nang matapos magsalita si Qiu Fei, narinig mula sa bulwagan ang malamig na boses ni Alex Dixon. Nagkakamali ka, ito ay Sword Spirit. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang malaking gininto ang sword light ang nawala ng malay. Ang malaking rebulto sa bulwagan ay nataman ng ilaw ng espada at agad na naputol sa kalahati sa baywang, na bumagsak sa lupa. Sa isang kisap mata, ang 12 ng mga higanteng estatwa sa bulwagan ay pinutol lahat ng gintong espada. Paano siya naging malakas? Terra na. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Dixon Rong at agad na tumalikod para tumakbo. Malamig na ngumuso si Jiao Su, anak, hindi ko lang nabayaran ang pabor sa pagpapalaki sa kanya, ngunit nagmamadali siyang umalis. Bago siya matapos magsalita, isang gintong liwanag ang kumislap sa likod ni Qiu Fei. Sa isang kislap ng gininto ang liwanag, biglang lumitaw si Alex Dixon mula sa liwanag ng espada at hamampas kay Qiu Fei gamit ang kanyang palad. Mabilis na ikinaway ni Qiu Fei ang kanyang palad. Bang, agad na lumipad paatras ang kanyang katawan at bumagsak sa pader na bato, dahilan para maluwa siya ng subo ng dugo. Sa sandaling ito, biglang lumipad palabas ang isang malaking bato na pinalipad ng rebeltong bato. Nagbago ang ekspresyon ni Qiu Fei, hinawakan niya si Dixon Rong, na nasa tabi niya, at itinulak siya pasulong. Bago pa makasigaw si Dixon Rong sa gulat, bumagsak siya sa malaking bato. Kaagad, isang madugong ilaw ang sumabog, at nawalan siya ng hininga sa lugar. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Qiu Fei si Dixon Rong bilang isang kalasag. Natigilan ang mga tao sa paligid. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at sinabi sa malamig na panunuya, "Hindi ka ba nahihiya na gumamit ng babae bilang panggaga?" Mabangis na sinabi ni Qiu Fei, "Ang babaeng ito ay masyadong tanga. Alex Dixon, huwag mong isipin na matatalo mo ako, siguradong mamamatay ka sa templong ito." Pagkasabi noon ay bigla siyang nag-form ng spell at sinampal ang katawan ni Mark Lewis. Ama, napasigaw si Mark Lewis sa takot, at nakakagulat na natagpuan ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Ngumisi ng nakakatakot si Qiu Fei, "Matagal na kitang pinalaki, ngayon oras na para gamitin ka, Mark. Tulungan mo akong harangan si Alex Dixon, ipaghihiganti kita sa darating." Pagkatapos sabihin yun, hindi man lang lumingon si Qiu Fei, tumakbo siya papunta sa exit sa bilis ng kidlat. Bakas sa mukha ni Mark Lewis ang pagkabigla. Ang kanyang katawan ay hindi nakikinig sa kanyang mga utos habang siya ay naglunsad ng isang pag-atake kay Alex Dixon. "Huwag!" sigaw niya sa takot. Sa nakakatakot na cultivation base ni Alex Dixon, hindi ba niya nililigawan ang kamatayan kung siya ay sumugod? Gayunpaman, hindi makagalaw si Mark Lewis, nakatingin lang siya nang walang magawa habang ang kanyang katawan ay humahampas kay Alex Dixon. Sa sobrang takot ni Mark Lewis ay nagbago ang kanyang mukha. Mabilis siyang tumawag, "Alex, bayaw, please, for the sake of Cousin Jane Lewis, spare my life. Walang pinsan ng asawa ko na tulad mo." Malamig na sabi ni Alex Dixon at biglang nagtaas ng kamay. Isang gintong liwanag ng espada ang biglang lumipad mula sa kanyang kamay at tumagos sa dibdib ni Mark Lewis. Nagulat si Mark Lewis at natakot na tumingin sa ibaba, nakita niya ang isang malaking butas sa kanyang dibdib at tiyan, at umaagos ang dugo na parang fountain. "Ikaw," bahagya siyang umiling at bumagsak sa lupa, dilat na dilat ang kanyang mga mata, at tila nawalan siya ng hininga.
Narinig ni Qiufei ang mga hiyawan sa likuran niya. Hindi man lang siya naglakas loob na lumingon, buong lakas siyang tumakbo. Isang batong pinto ang bumungad sa kanyang harapan, natuwa si Qiufei at buong lakas na sumugod papunta sa pintong bato. Sa likod ng pintong bato ay ang pangunahing bulwagan, parehong naroon ang Grand Elder ng Shaman Tribe at Dixon Yulong, hanggat dumaan siya sa pintuan ng bato, mananatili siya sa kanyang buhay. Boom, ang batong pinto ay bumukas sa mga gilid na may langit-ngit, at isang sinag ng liwanag ang sumilay sa siwang ng pinto. Tuwang-tuwa si Qiufei, tumingala siya at nakita niyang maliwanag ang bulwagan, ang Grand Elder ng Wizard Tribe ay nakatayo sa bulwagan, at si Dixon Yulong at ang tatlong tagapag-alaga ng Dark Tribe ay nakatayo sa tabi niya. Agad siyang sumigaw, "Black King, iligtas mo ako." Bago pa siya makatapos, biglang nakaramdam ng lamig sa kanyang dibdib si Qiufei, na sinundan ng matinding sakit. Biglang tumigil ang kanyang katawan, at ibinaba niya ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala. Isang gininto ang liwanag ang nagpadala tumagos sa kanyang dibdib, at hindi man lang bumagal, ang sinag ng espada ay diretsyong lumipad patungo kay Dixon Yulong, na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Sa likod niya, umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Alex Dixon. "Sinabi ko na noon, mamamatay kayong lahat. Paano ito posible?" Ang mukha ni Qiufei ay puno ng takot, at ang kanyang katawan ay dahan-daang bumagsak pasulong, sa sobrang lakas, bumagsak siya sa lupa, dilat ang mga mata. Ang Golden Sword Beam ay pumatay kay Qiufei sa isang strike, at dumiretso ito kay Dixon Yulong. Sa sandaling ito, isang pulang buhok na dayuhang babae sa tabi ni Dixon Yulong ang biglang sumugod, sa isang pitik ng kanyang mga palad, ang puting spider na sutla ay bumaril mula sa gitna ng kanyang mga palad, at ibinalot sa gintong sinag ng espada sa isang iglap. Ang sutla ng gagamba ay pinutol ng sword beam, ngunit ang sutla ng gagamba ay tila patuloy na nag-drill out mula sa kanyang mga palad. Ang gininto ang sinag ng espada ay naipit sa sutla ng gagamba, hindi makatakas kahit sandali. Isa sa tatlong tagapag-alaga ng Dark Group, Spider Lady, malamig na sumangot si Alex Dixon, iwinagayway ang kanyang kamay pasulong, at binawi ang liwanag ng espada. Sa Dark Group, bukod sa misteryosong Black King na si Dixon Yulong, mayroon ding 4 na Guardians na kinatatakutan ng mundo. Ang 4 na tagapag-alaga na ito ay may napakataas na paglilinang at lubhang malupit kapag sila ay umatake. Ang ibang tao ay makakapatay lang ng mga kalaban sa isang strike, pero kung sila yun, tiyak na pahihirapan nila ang mga kalaban hanggang sa hindi na sila makatagal at mamatay. Ang mga taong nahulog sa kanilang mga kamay ay namatay ng labis na kahabag-habag, at namatay pa nga sila ng walang kumpletong bangkay. Sa makatuwid, ang mga tao sa labas ng mundo ay natatakot sa 4 na tagapagtanggol, at mas natakot sila sa Black King. Ang isa sa mga tagapag-alaga, isang demonyong lobo, ay pinatay na niya, at ngayon ang 3 tagapag-alaga ay nasa likod ni Dixon Yulong. Talagang hindi ko inaasahan na lahat kayo ay talagang pupunta sa lugar na ito. Malungkot ang mga mata ng dakilang elder habang dahan-dahan siyang nagsalita. Sa una, nakikipag-usap ako kay Black King na huwag palayain ang banal na hayop, ngunit ginawa ko, huwag mong asahan na lahat kayo ay napakalakas, kaya ko lang, gawin ang sinabi ng Black King. May godly beasts talaga. Sumimangot si Jiao Su at tumingin sa paligid. Sa oras na ito, puno ng galit ang mukha ni Dixon Yulong habang sumisigaw, "Jiao Su, hindi ko akalain na ganito ka malupit at walang awa, pinatay mo pa si Dixon Rong." Tumawa si Jiao Su at nagtaas ng kilay, "Bakit? Naaawa ka na ba sa anak mo? I'm afraid you feel that you're miss a piece that you can use, right?" Pagkasabi noon ay sinadya niyang huminto sandali at kinaladkad ang kanyang boses. "Gayunpaman, hindi mo pa rin alam. Si Dixon Rong ay hindi mo sariling laman at dugo, ha ha ha." Biglang nagbago ang mukha ni Dixon Yulong, matagal siyang natigilan habang naikayam ang kamao at sinabing, "You are a slut." "Haha, pagalitan mo lang ako, habang pinapagalitan mo ako, nagagalit ka." Natatawang sabi ni Jiao Su, "Kung gaano ka nagagalit, mas masaya ako, Dixon Yulong, kung sasabihin ko sa iyo na si Dixon Rong ay ipinanganak sa pagitan namin ni Alex Dixon, magagalit ka ba at isusuka mo ang dugo?" Namula naman si Alex Dixon na nakatayo sa tabi niya. Akala niya nagbubuga lang siya ng kalokohan. Hindi rin nakaimik sina Ding Yu at Ding Ching.
talagang hindi nila alam kung anong uri ng matinding puot ang umiiral sa pagitan nina Jiaosu at Dixon Yulong, pinilit nilang galitin siya ng buong lakas. Kabanata 663 Gayunpaman, hindi nahulog si Dixon Yulong sa pagkakataong ito, malamig niyang sinabi, isinilang mo ba si Dixon Rong kasama si Alex Dixon bago siya isinilang? Noon lang tumigil si Zhao Su sa pagtawa at may galit na sinabi, kahit na hindi ipinanganak si Dixon Rong kasama namin ni Alex Dixon, hindi mo rin siya anak. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Noong pinakasalan kita, ito hindi ba't ako ang natutulog sa iisang higaan mo? Ang lahat ng mga babae ay hinanap ko sa labas. Sa pagkakataong ito, hindi ito inaasahan ni Dixon Yulong, agad na nagdilim ang kanyang mukha, at pagkaraan ng mahabang panahon, galit niyang sinabi. B*TCH, kailangan kitang patayin, si Jiaosu ay hindi natakot sa kanya, at patuloy na pinukaw siya. You can't kill me, because I am Alex Dixon's woman now, can you touch him? Pagkasabi noon, sinadya pa niyang magpadala ng kaway kay Alex Dixon. Kahit kaskimang pa si Dixon Yulong, hindi niya natiis ang pang-aasar ni Jiaosu, lalo na nang mag-flirt silang dalawa sa harapan niya, agad siyang umungol sa galit. Ipapababa ko na kayo ngayon, pagkasabi noon ay nagtaas siya ng braso, isang itim na chi ang pumulupot sa kanyang braso at mabilis na umikot pataas, bigla itong lumaki ng ilang beses, na bumubuo ng isang malaking itim na kamay sa hangin. Kamay ng kaluluwa, dalawang layunin ang lumabas mula sa mga mata ni Alex Dixon. Ang malaking itim na kamay ay naging mas malaki sa hangin, at ito ay napuno ng isang siksik at madilim na aura. Tumawa ng malakas si Dixon Yulong sa malamig na boses, tama, ito ang kamay ng kaluluwa. Noong nagpunta ako sa Wang family, natutunan ko ang isang family heirloom technique, sa unang pagkakataon na ginamit ko ito, hinayaan kong bumangon ang sasakyan ng iyong ama sa bangin. Dixon Yulong, ikaw talaga ang may pakanan nito, namumula ang mga mata ni Alex Dixon. Tinamaan niya ang kanyang palad, at isang gininto ang liwanag ng espada ang bumungad sa langit, na tumagos patungo sa malaking itim na kamay sa kalangitan. Gayunpaman, ang gininto ang liwanag ng espada ay naghiwalay sa kamay ng kaluluwa, at sa isang iglap, ang itim na chi na naputol ay muling nagsama-sama, na bumubuo ng mas malaking itim na kamay. Puno ng panunuya ang mukha ni Dixon Yulong, at sinabi niya na may malamig ng ngiti, paano kung mayroon kang sword soul sa iyong katawan, huwag mong kalimutan na ito ang Wizard Temple, kung saan sinasamba ang mga labi ng matatandang wizard, ay may walang katapusang kaluluwang enerhiya dito, ano ang magagawa mo sa akin? Pagkasabi nun, sumigaw si Dixon Yulong sa malalim na boses, ang malaking itim na kamay sa langit ay biglang dumikit at humawak kay Alex Dixon. Sa sandaling ito, sumigaw sina Ding Ching at Ding Yu sa malambing na boses, pareho silang sumugod at inatake si Dixon Yulong. Sumugod din ang tatlong tagapagtanggol sa likod ni Dixon Yulong para harangan siya. Ikinaway ni Jiaosu ang kanyang kamay at inihagis ang isang bakal na mapaypay, umikot ito sa hangin at inikat ang kanyang katawan para sumama sa laban. Sumugod ang tatlong babae at nagsimulang makipaglaban sa tatlong tagapag-alaga ng Dark Group. Isang figure ang sumugod sa harap ni Jiaosu. Iyon ang babaeng gagamba na pulang buhok. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at inilabas ang hindi mabilang na mga hibla ng spider silk patungo kay Jiaosu. Nakakadiri, malamig na saway ni Jiaosu, ikinumpas niya ang bakal na pamaypay sa kanyang kamay at ang matalim na gilid ng pamaypay ay naghiwa sa sutla ng gagamba. Hindi ko talaga alam na ganito pala kalala ang lasa ni Dixon Yulong, ang mga guardian sa paligid niya ay puro halimaw. Sa tatlong tagapag-alaga, ang babaeng gagamba lamang ang babae, at ang dalawa pa ay lalaki. Ang isa sa mga tagapagtanggol ay maikli, nakapagtataka, ito ay isang dwarf na may buhok na kayumanggi. Siya ay 1-2 metro lamang ang taas, at mayroon siyang matalas na bibig at pisngi ng unggoy, napakapangit niya. Ang kanyang bilis ay napakabilis, maaari niyang maabot ang 4 na lugar sa parehong oras sa isang iglap, napakabilis niya na para siyang kidlat na walang makakakita sa kanya ng malinaw. Ilang beses na pinalipad ni Ding Ching ang mga ice crystal needles ngunit lahat ng mga ito ay hindi nakuha. Ang isa pang tagapagtanggol ay natatakpan ng asul na kaliskis, para lang sa taong butiki. Ang mga kaliskis sa kanyang katawan ay walang katulad na tigas,
Damapo sa kanyang katawan ang thundercry bloodthirsty whip ni Ding Yu ngunit talagang hindi siya nasaktan. Ibinaba ng butiki ang ulo nito, biglang lumipad ang ilang kaliskis mula sa katawan nito, sila ay lubhang matalas. Nagmamadaling binawi ni Ding Yu ang kanyang latigo at iwinagayway ang isang anino ng latigo para harangin. Sa ilang light popping sounds, ang mga kaliskis ay bahagya ng naharang ng kanyang whip shadow. Gayunpaman, ang katawan ng latigo, na kasing tigas ng bakal, ay nakagugulat na puno ng mga pinsala, medyo nasira talaga. Nang dumampi ang mga kaliskis na tumalbog sa lumot sa palasyo sa ilalim ng lupa, agad na naging itim at nalanta ang lumot, na naging tambak ng abo. Nang makita na ang kaliskis ng butiki ay talagang napakatalas, mayroon ding nakamamatay na lason, si Ding Yu ay hindi nang ahas na mag-antala at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang harapin ito. Sa kabilang panig, tinipo ni Dixon Yulong ang kaluluwang si Chi sa templo at hinimok ang malaking itim na kamay sa kalangitan na patuloy na sumunggab patungo kay Alex Dixon. Ang dahilan kung bakit niya napili ang lugar na ito ay dahil kay Alex Dixon, gusto niyang gamitin ang kaluluwang Chi mula sa mga labi ng mga matatanda ng Wizard Clan. Ito ang libingan ng mga matatanda ng Wizard Clan, lahat sila ay lubhang makapangyarihang matatanda. Pagkatapos ng daan-daang taon ng akumulasyon, ang kaluluwang Chi sa templo ay napakalakas. Ang itim na kamay sa kalangitan ay naging mas malaki sa isang nakikitang bilis. Sa tuwing susubukan nitong sunggaban si Alex Dixon, sasamahan ito ng bugso ng hangin. Patuloy na umiwas si Alex Dixon, ngunit ang laki talaga ng itim na kamay, kaakibat ng liksi nito, diniinan pa ito ng itim na kamay. Boom! Si Alex Dixon at ang Sword Soul ay agad na nag-transform sa isang Golden Sword Light, at nilaslas ang itim na kamay. Pagdating niya sa lupa, may bakas ng dugo ang tumulo mula sa gilid ng bibig niya. Ang enerhiya ng kaluluwa sa itim na kamay ay masyadong malakas, kahit na hindi niya ito makayanan. Sa sandaling ito, nagdala si Qin Lei ng isang grupo ng mga tao at nagmamadaling pumasok sa pintuan, nang iangat niya ang kanyang ulo at makita si Alex Dixon na dumura ng dugo, napasigaw siya sa gulat. Pinakamatanda kuya, nagulat siya, nabigla, at nabigla. Sa cultivation ni Alex Dixon, sa mga mata ni Qin Lei, gulo na siya. Ngayon, mayroon talagang isang tao na maaaring manakit kay Alex Dixon at makapagsuka sa kanya ng dugo. Ganito ba talaga kalakas ang Black King ng Dark Group? Isang kakaibang tingin ang bumungad sa mga mata ng Great Elder. Ang Nine Profound Sect ay nabuhay muli sa labas ng mundo. Bakit hindi pa ito nawawala? Dahan-daang tumayo si Alex Dixon, at ginamit niya ang likod ng kanyang kamay para panasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa malamig na boses, nagtanong siya, alam mo rin ang tungkol sa Nine Black Sect? Bakit hindi mo alam? Inilagay ng dakilang elder ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing may malamig na ngiti. Para sa kapakanan ng iyong kamatayan, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Noon, ang Asher Sky Realm ay nilikha ng Nine Profound Sect. Mamaya, nang makita ni Spiritual Master Nine Profound na ang ating Wizard Tribe ay hindi pa naliliwanagan, hinayaan niya tayong manirahan sa Asher Sky Realm at tinuruan pa tayo ng cultivation at arts magsumite. Gayunpaman, paano tayo, ang Wizard Tribe, manunumpa ng katapatan sa mga tagalabas, kaya, habang iniiwasan ni Adept Jiu Zuan ang kidlat na kapighatian, maghihintay sila ng pagkakataon na maglunsad ng pag-atake at habulin ang Nine Black Sect palabas ng Green Sky Realm. Dahil walang maraming tao ang Nine Black Sect, bakit gusto mong sakupin ang lugar na ito? Malamig na sinabi ni Alex Dixon, kaya, ang pagbagsak ng Nine Mysterious Sect ay may kinalaman sa iyong Wizard Tribe. Galit ding umungal si Qin Lei, isang bungkus ng basura, magiliw kang pinasok ni Master Ancestor at tinuruan ka kung paano magtanim, paano ka magiging walang utang sa loob. Sinabi ng dakilang elder na may tuwid na mukha, nagplano kayo laban sa isa't isa, at ang malakas na biktima sa mahihina. Ito ay orihinal na batas ng mundo. Masisisi mo lang ang iyong Master Ancestor sa pagiging masyadong walang muwang. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng isang mas mataas na antas ng cultivation? Namula ang mata ni Alex Dixon at bigla siyang ngumisi. Tama ka, ang mundong ito ay mundo kung saan binibiktima ng malakas ang mahihina. Kaya, kalooban din ng langit na sirain ko ang Wizard Tribe mo ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumabas ang ginintoang liwanag mula sa kanyang katawan at bumaril sa langit. Mabilis na lumawak ang ginintoang liwanag,
at naging malaking gininto ang espada na 12 metro ang haba. Isa ang figura ni Alex Dixon ay nagtago rin sa loob ng katawan ng espada, at sumanib sa espiritu ng espada. Talagang nilinang niya ang espiritu ng espada, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dixon Yulong, at agad niyang inipon ang lahat ng espiritong enerhiya sa kanyang katawan, walang kabuluhang sinisipsip ang enerhiya ng kaluluwa. Ang kapangyarihan ng Sword Soul ay naging sanhi ng pagyanig ng lupa at ang mga bundok ay manginig. Sa sandaling nabuo ang espiritu ng espada, halos masira nito ang langit at lupa. Ang mga stream ng Soul Chi ay itinurok sa itim na kamay sa hangin, ang itim na kamay ay lumaki ng lumaki, patuloy na lumalawak, kasabay nito, ang napakalaking liwanag ng espada ay lumaki rin at lumaki, 1 metro, 2 metro, isang napakalaking, hindi huwad na gininto ang espada ang lumitaw sa hangin, at ang multo ng isang Golden Armored Warrior ay lumitaw, ang hitsura ng Golden Armored Warrior ay si Alex Dixon. Kabanata 964 sa ilang sandali, ang lahat sa palasyo sa ilalim ng lupa ay walang katumbas na pagkagulat, naramdaman ang isang napakalakas na presyo na idiniin sa kanila. Marami sa mga taong may mababang kultibasyon ay talagang hindi napigil ang lumuhad sa lupa, hindi na makabangon. Hinawakan ng Golden Armored Warrior ang malaking golden sword at biglang iwinagayway ito sa hangin, na hinampas ang itim na kamay sa hangin. Ginamit din ni Dixon Yulong ang lahat ng kanyang lakas at umungol. Ang malaking itim na kamay ay dumobol muli sa laki, at pinisil papunta sa Golden Armored Warrior. Isang gintong liwanag ang naghiwalay sa itim na kamay. Kung paanong ang mga kumpol ng Black Soul Gas ay pumipihit at gustong gumaling ng sama-sama. Biglaan, naputol ang higanteng gininto ang espada at naging libu-libong maliliit na gininto ang espada, nakabuo sila ng napakalaking 8 trigram sword formation sa hangin, at sabay-sabay na lumipad ang ulan ng espada. Hindi mabilang na mga sinag ng gintong liwanag ang tumagos sa itim na kamay sa isang iglap. Ang malaking itim na kamay ay agad na bumagsak, na nilaslas ng 10,000 maliliit na gintong espada, naging mga alon ng itim na usok at naglaho sa hangin. Habang ang itim na kamay ay laslas, isang malaking alon ng hangin ang sumambulat sa hangin at tumagay sa lupa. Ang malakas na hangin ay naging sanhi ng pag-ugoy ng mga tao sa lupa. Lumitaw sa hangin ang figura ni Alex Dixon, tumuntong sa gintong espada, matuwid at kahanga-hanga. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Dixon Yulong, at natigilan siya, pagkatapos ay agad niyang sinabi kay Great Elder. Elder, ipatawag agad ang Divine Beast. Inihanda na ito ng dakilang Elder, agad niyang hinawakan sa kamay ang itim na tungkod. Boom, ang lupa ng buong palasyo sa ilalim ng lupa ay biglang gumuho. Si Jiao Su, na nakikipaglaban sa babaeng gagamba, ay nawala ng balanse at natambas sa pagsigaw. Sa ilalim ng lupa ng napakalaking palasyo sa ilalim ng lupa, mayroon talagang napakalaking lawa. Nahuli din ang magkapatid na Ding at nahulog sa malamig na tubig ng lawa, nanginginig ang buong katawan. Bukod sa altar na kinatatayuan ng dakilang Elder at Dixon Yulong, pati na rin kay Alex Dixon na nakatayo sa ginintoang espada sa hangin, ang buong palasyo sa ilalim ng lupa na mas malaki pa sa 5 football field ay nakagugulat na bumagsak. Ang lupa ay wala na, nag-iiwan lamang ng isang malaking lawa. Ang dalawang partido na mahigpit na nag-aaway sa lupa ay nahulog na lahat sa lawa, buong lakas na nagpupumiglas sa tubig. Ang tubig sa lawa ay napakalamig na tumusok sa utak ng buto ng isang tao. Ang mga taong nahulog sa lawa ay parang dumplings, patuloy na nagpupumiglas. Ang ilan sa mga mangkukulam na mandirigma na may mahinang paglilinang ay talagang nagyelo hanggang sa punto na ang kanilang mga paa ay namamanhid, wala man lang silang lakas na magpumiglas nang lumubog sila sa lawa. Nagpumiglas si Ding Yu sa lawa at buong lakas niyang itinapon ang thunderous bloodthirsty whip, binalot ng malambot na letigo ang sulong sa dingding at pilit na pinatatag ang kanyang katawan. Nang hihiram ng lakas ng paghila ng letigo, umakyat siya sa isang lumulutang na tabla at naghagis ng isa pang letigo para balutin si Ding Qing. Si Ding Qing ay nanginginig din sa lamig, ang mas ikinatakot niya ay ang tubig ng lawa ay tila sinisipsip ang kanyang espiritong enerhiya, pinalambot nito ang buong katawan niya at hindi na niya nagawang magpumiglas.
Nang malapit nang lumubog si Ding Qing, sa kabutihang palad ay nakapulupot si Ding Yu ng letigo sa kanyang baywang at hinayla siya pataas. Biglang nahulog si Ding Qing sa kahoy na tabla, namutla ang maganda niyang mukha at gulat na gulat pa rin siya. Ang tubig ng lawa ay hindi lamang malamig kundi sinisipsip din ito ang mga katangian na enerhiya ni Cultivator. Wala masyadong tao na lumulutang sa lawa ngayon. Si Cultivator, na may mababang cultivation base, ay hindi na nakahawak pa at lumubog sa ilalim ng lawa. Ang tatlong tagapag-alaga ng Dark Group ay nagpupumiglas din sa tubig. Wala silang mahabang letigo tulad ni Ding Yu. Hindi sila kasing bangis ng nasa lupa sa lawa. Para silang mga daga na nahulog sa tubig, sinubukan nila ang kanilang makakaya at nabulunan sila hanggang sa humingi ng tulong kay Dickson Yulong. Ginamit din ni Zhao Su ang lahat ng kanyang lakas, kung hindi dahil sa snow silkworm armor na nagpoprotekta sa kanyang katawan, nakalubog na siya sa tubig. May problema sa tubig ng lawa, tumayo si Alex Dickson sa hangin, nakatingin sa tubig ng lawa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang madilim na tubig ng lawa ay talagang nagbigay sa mga tao ng isang kitakot-takot na pakiramdam. Tumingala siya at nakita si Qin Lei at ang iba pa na nahihirapan sa tubig hanggang sa sila ay maubos, agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at tinawag ang water spirit. Pumunta ka, Boom, ang tubig sa lawa ay agad na napalitan ng maraming malalaking water phoenix, na dala sina Qin Lei, Zhao Su, at iba pa habang lumilipad sila palabas ng lawa at dumaong sa isang kahoy na tabla. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dickson, kahit kakaiba ang tubig sa lawa, hanggat may tubig, ang tubig ay nagpapakita ng lakas nito. Nang makita si Alex Dickson na nagpapatawag ng tubig, maraming tao na nahihirapan sa labis na naiinggit, lahat sila ay tumawag sa kanya para humingi ng tulong. Sa sandaling ito, isang malaking itim na anino ang biglang lumitaw sa ilalim ng tubig, na para bang mayroong isang malaking nilalang sa ilalim ng tubig. May kung ano sa tubig, nang makita ang eksenang ito, maraming tao ang natakot at lalo pang natakot. Isang whirlpool ang biglang lumitaw sa ibabaw ng tubig at naglalabas ng sinipsip ang iilang tao na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Ang malaking itim na anino ay lumangoy sa ilalim ng whirlpool at nilamon sila sa isang lagok. Ang dwarf protector na yon ay nasa whirlpool din, actually wala man lang lakas para lumaban, diretso siyang nilamon ng itim na anino. Ang nakakagimbal na eksenang ito ay lalong nagpanik sa mga tao. Desperado silang nagsisigawan habang nilalangoy nila ang kanilang buhay. Agad na narinig ang hiyawan at hiyawan mula sa ibabaw ng lawa, ito ay lubhang magulo. Ilang beses na ring nabulunan ng laway ang batang gagamba, nang makita niyang napalunok ang kanyang kasama, natakot siya, sa isang sandali ng desperasyon, iniunat niya ang kanyang kamay at humingi ng tulong kay Alex Dickson. Sigaw niya sa malupit na wika ng tag-init. Master Dickson, pakiusap iligtas mo ako, hanggat kaya mo akong iligtas, handa kong gawin ang lahat para sa iyo, matutulungan kitang harapin ang Black King at sabihin sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Malamig na tinignan siya ni Alex Dickson at hindi siya pinansin. Pinutol niya ang itim na kamay gamit ang kanyang espada, at si Dickson Yulong ay nasugatan din ng husto, hindi na siya katapat para sa kanya. Lahat sila ay mahina sa harap niya. Gustong sumigaw muli ng babaeng gagamba, ngunit mabilis na lumangoy ang itim na anino sa kanyang katawan. Nang makita ang isang malaking itim na anino na lumalangoy sa ilalim ng tubig, ang babaeng gagamba ay natakot kaya napaluha siya at desperadong lumangoy sa gilid. Wala, isang malaking ulo ang biglang sumugod mula sa tubig at ibinuka ang dagwang bibig nito, sinipsip ang babaeng gagamba at ang tubig sa lalamunan nito. Para bang may umuulan sa ibabaw ng tubig, at habang ang halimaw ay sumugod sa tubig, ang mga patak ng tubig ay sunod-sunod na bumagsak. Isa itong malaking itim na dragon na baha na may mahabang sungay sa ulo, at ang madilim na berdeng mga mata nito ay puno ng kalupitan, ang buong katawan nito ay natatakpan ng itim na kaliskis, at ito ay napakalaki. Ang daming tao sa ibabaw ng tubig ay parang mga langgam sa harapan nito. Nang makita nila ang tunay na anyo ng halimaw, ang mga tao sa ibabaw ng tubig ay labis na natakot kaya't sila ay sumigaw na parang mga multo at napaungol na parang mga multo habang sila ay desperadong tumakas. So, nakakatakot, namutla din ang mukha ni Zhao Su nang mahulog siya sa kahoy na tabla. Tumingala siya sa Black Flood Dragon sa takot. Ito ba ang banal na hayop ng Wizard Tribe?
Ang itim na baha na dragon ay lumitaw sa ibabaw ng tubig, iniyuko nito ang leeg at ibinaba ang ulo, ibinaling nito ang napakalaking dark green na mga mata at tumingin sa mga tao na parang nakatingin sa sarili nitong pagkain. Sa oras na ito, ang dakilang elder na nakatayo sa altar ay tila nabaliw, ibinuka niya ang kanyang mga braso ng tuwang-tuwa. Great Black Flood Dragon Godly Beast, lamunin kaagad ang mga hindi tao na ito at hayaan kaming, ang Wizard Tribe, na mamuno sa mundo. Tila naintindihan ng Black Flood Dragon ang kanyang mga salita at lumingon upang titigan siya. Itinapon ng Great Elder ang itim na tungkod at lumuhad sa lupa sa gulat, magalang siyang yumuko sa Black Flood Dragon at bumulong ng incantation. Lumuhad din sa lupa ang ilang witch warrior sa likod niya. Nakapagtataka, ibinuka ng itim na baha na dragon ang bibig nito at nilamon ang Great Elder at ang iba pa. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga tao. Marami sa mga mandirigmang wizard sa tabi niya ay natakot din sa kanilang talino. Nagulat din si Ding Ching at bumulong, hindi ba ito banal na hayop na sinasamba ng mangkukulam? Bakit kinain nito ang sarili nitong mga tao? Kabanata 965 na bawi ni Jiaosu ang kanyang kalmado at malamig na sinabi, ito ang Black Flood Dragon, sinamba lamang ito ng Witch Clan bilang isang divine beast, sa huli, isa rin itong demonyong hayop, paano makokontrol ng isang demonyong hayop ang isang maliit na tao? Kung ito ay talagang isang banal na hayop na nagpoprotekta sa angkan ng mangkukulam, paano nitong lulunok ang isang binata at babae bawat taon sa loob ng ilang daang taon? Dahil sa takot ang Wizard Tribe sa paghihimagsik ng Black Flood Dragon kaya gumawa sila ng kasinungalingan tungkol sa Divine Beast, hinayaan nilang maging pagkain ang mag-asawa para sa Black Flood Dragon nang walang kabuluhan, inalo nila ito para hindi maubusan. Kung tungkol sa templo na itinayo sa ilalim ng lawa, ito ay malamang na ginawa upang sugpuin ang Black Flood Dragon. Natakot din si Dixon Yulong, tumalikod siya at binuhat ang kanyang anak na si Dixon Huaiyan na nasa stretcher, gusto niyang tumakbo. Biglang kumislap ang isang gintong ilaw at bumungad sa kanya si Alex Dixon. Namamanhid ang anit ni Dixon Yulong, napatingin siya sa kanya nang may takot ng ilang segundo at biglang napaluhod. Alex, bitawan mo ako, lahat ng nasa Dixon clan, pati na ang dark group na ginawa ko, ay sayo. Sa sandaling ito, nawala ang lahat ng kapangyarihan ng Black King, para siyang talo ng tandang, nakaluhod sa lupa at humihingi ng awa kay Alex Dixon. Tumingin si Alex Dixon mula sa itaas, malamig na nakatingin kay Dixon Yulong. Ang taong ito sa kanyang harapan ay pumatay sa kanyang mga magulang, at nais ding patayin ang kanyang maliit na timahan at lolo. At ang dark group na nilikha niya ay naging cancer din sa mundo, at nakapinsala sa maraming tao. Alex, lahat ng ari-arian ko sa ibayong dagat ay mapapasa iyo din, si Dixon Yulong agad na parang may edad na 10 taon, lumuhad siya sa lupa at patuloy na nakayuko kay Alex Dixon, handa akong pilayin ang aking paglilinaw, nakikiusap lamang ako na iligtas mo ang aking buhay. Mahinang sabi ni Alex Dixon, noong buhay pa ang mga magulang ko, bakit hindi mo naisip na buhayin sila? Si Dixon Yulong ay natigilan sandali, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa walang katapusang kawalan ng pag-asa. Bumaba ka na, mariing sinipa ni Alex Dixon si Dixon Yulong sa dibdib. Parang bola si Dixon Yulong, ipinadala siya sa paglipad kasama si Dixon Huaiyan papunta sa Black Flood Dragon. Nang makakita ng mga pagkain na lumilipad papunta sa kanila, agad na ibinuka ng Black Flood Dragon ang dagwang bibig nito. Hindi, ayokong mamatay, laking gulat ni Dixon Huaiyan kaya napahiya siya, ang kanyang dumi at ihi ay lumipad sa buong lugar, tumutulo mula sa langit. Si Dixon Yulong ay hindi rin mapapantay ang pagkagulat, agad niyang inipon ang lahat ng gustong enerhiya sa kanyang katawan nang walang pakialam sa anumang bagay, na makatakas mula sa bibig ng dragon. Nang i-condense niya ang kanyang enerhiya at gustong tumakas, isang gintong liwanag ang biglang lumipad mula sa kanyang likuran, lumiwanag ang figura ni Alex Dixon mula sa gintong liwanag, sumipa siya sa ere na parang bola ng soccer at sinipa si Dixon Yulong sa bibig ng dragon. Si Dixon Yulong ay parang bola, na lumilipad papunta sa bibig ng Flood Dragon na may pag-urong, kasabay ng matinis na sigaw, agad siyang kinagat ng Flood Dragon at napalunok sa lalamunan nito. Hinawakan ni Alex Dixon ang kwelyo ni Dixon Huaiyan at malamig na ibinaba ang kanyang ulo.
Nang makita niya ang kanyang ama na nilamon ng Flood Dragon, si Dixon Yan ay natakot hanggang sa mawalan ng kontrol sa kanyang pantog at nanginginig habang siya ay umiiyak. Pinsan, nagkamali ako, please spare my life. Sa sandaling ito, alam niyang pinsan niya si Alex Dixon. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, napagkamalan mo akong ibang tao, wala ka sa family tree ni Dixon. Pagkasabi niyan, binuhat niya si Dixon Yan at inihagis sa bibig ng dragon na parang naghahagis ng bowling ball. Agad na ibinuka ng itim na dragon ang bibig upang tanggapin ang pagkain. Sumigaw si Dixon Yan sa sobrang takot. Umaasa pa nga siya na may mangyayaring milagro. Gayunpaman, huli na ang lahat, parang isang piraso ng karne, kinagat siya ng Black Flood Dragon at saka isinara ang bibig. Bitak, tulad ng pagkagat ng isang piraso ng buto, ang bibig ng Black Flood Dragon ay tumulo ng bakas ng maruming dugo, pagkatapos, nilunok nito ang karne sa lalamunan. Nataranta ang mga tao sa paligid at tuluyang natulala. Kahit na ang isang napakayabang na figure tulad ng Black King ay madaling nilamon ng Black Flood Dragon, sa mata ng Black Flood Dragon, hindi ba't katumbas sila ng isang sariwa at matabang piraso ng karne? Matapos ang pagkamatay ng Great Elder at Dixon Yulong, ang mga nakapaligid na mangkukulam na mandirigma at ang mga assassin ng Dark Group ay agad na naging isang tumpok ng maluwag na buhangin at biglang tumakas. Wala nang ahas na manatili at labanan si Alex Dixon. Lahat ng nasa ibabaw ng tubig ay ginagamit sa pagtakas, nagkagulo ang ibabaw ng tubig. Alam din ng Black Flood Dragon na tatakas ang karne sa bibig nito. Paano ito hinayaan, ibinuka nito ang bibig at kumagat sa tubig. Huminga ito ng malalim, at isang malaking whirlpool ang lumitaw sa ibabaw ng tubig, maraming tao, kabilang ang tubig, ang sumugod sa bibig nito. Ang karamihan ng tao ay sumigaw at umiyak sa kawalan ng pag-asa, ngunit walang makapagligtas sa kanila. Kahit sinong makakakita sa eksenang ito ay mararamdamang manhid ang kanilang mga anit, paano nila may isip ang pagliligtas sa iba. Sa oras na ito, dumating din si Zhao Su at ang iba pang mga babae sa tabi ni Alex Dixon, gulat at takot silang napatingin sa eksenang nasa harapan nila. Huminga ng malalim si Zhao Su at sinabing, nasa estado pa rin ng pagkabigla. Master, ano ang gagawin natin ngayon? Tumingala si Alex Dixon at nakitang lumubog ang bulwagan sa ilalim ng lawa, at ang labasan ay nasa tapat ng bulwagan. May napakalaking lawa sa harapan niya, at ang tanging paraan para makarating sa labasan ay sa lawa. Gayunpaman, ang itim na baha na dragon ay humaharang sa daanan sa lawa, at ang tanging paraan upang malagpasan ito ay sa pamamagitan ng itim na baha na dragon. Kumunat din ang noo ni Ding Yu, kung gusto mong tumakas, kailangan mong makipagsapalaran. Ang Black Flood Dragon ay itinayo ng Wizard Tribe at napigilan sa ilalim ng lupa sa hindi mabilang na taon. Gutom na ito at ayaw na nitong umabot sa karne, madaling umalis ang bibig nito. Habang nagsasalita siya, kalahati ng mga tao sa ibabaw ng tubig ay kinain na ng Black Flood Dragon. Matapos mapigil sa ilalim ng mahabang panahon, ang Black Flood Dragon ay nagugutom na, ngayong pinasigla na ito ng lasa ng karne, lalo na itong nagiging mabangis at patuloy na gumugulong sa tubig. Ang ibabaw ng lawa ay kinulayan ng pula ng maruming dugo. Lipad muna tayo, sabi ni Alex Dixon at tinawag ang Water Spirit. Kaagad, lumipad palabas ng lawa ang kanilang Water Phoenix at huminto sa paanan ng karamihan. Nanawagan si Alex Dixon sa iilan sa kanila na tumapak sa Water Phoenix, pagkatapos, sa pag-indayog ng kanyang kaliwang palad, isang gintong liwanag ang lumipad mula sa gitna ng kanyang palad. Tumapak siya sa gintong liwanag sa isang hakbang, at nagsimulang lumipad gamit ang kanyang espada. Ang Black Flood Dragon ay abala sa paghabol sa karne sa ibabaw ng lawa, gayunpaman, tulad ni Alex Dixon at ang iilan sa kanila ay tumuntong sa Water Phoenix, ang malaking katawan nito ay tumayo ng patayo, tumalikod ito at tumayo sa ibabaw ng tubig, nakita sa kanila gamit ang dark green nitong mga mata. Medyo natakot sina Ding Ching at Ding Yu nang makita nila ang malalaking dark green na mata nito. Sila rin ay mga cold-blooded killer. Ngunit nang harapin ng isang nakakatakot na sinaunang demonyong halimaw, ang takot na yon ay bumalat ng malalim sa kanilang mga buto. Hindi naman siguro gusto nitong kainin tayo, di ba? Namutla din ang mukha ni Zhao Su. Ayaw niyang mamatay dito, lalo na nang maisipan niyang kagatin ng Black Flood Dragon at lamunin sa tiyan nito,
tumindig ang balahibo niya. Pinatunayan ng realidad na tama ang hula ni Zhao Su. Ang itim na baha na dragon ay biglang yumuko ng katawan at biglang nag-spray ng malaking haligi ng tubig sa direksyon ni Alex Dixon. Isang malaking haligi ng tubig ang bumaril mula sa bibig ng dragon na parang talon na bumabagsak mula sa langit. Iwasan mo ito ng mabilis, sigaw ni Zhao Su sa alarma. Agad namang ikinaway ni Alex Dixon ang palad at nag-utos ng water spirit. Kaagad, isa pang malaking water phoenix ang nag-drill palabas ng lawa at tumalon papunta sa haligi ng tubig. Splash, nasira ng water phoenix ang haligi ng tubig sa bahagi, na ginawa itong isang malaking tilamsik ng tubig na nahulog sa lawa. Sinabi ni Ding Qing na may maputlang mukha, malapit na yon. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang itim na baha na dragon ay biglang lumipad palabas ng tubig, damaykit malapit sa ibabaw ng tubig at humahangos papunta sa kanila sa napakabilis na bilis. Parang cannonball, umuungol, itinaas ng Black Flood Dragon ang mabangis nitong ulo at ibinuka ang dagwang bibig nito. Matagal na nitong itinuring na karne ang lahat ng tao sa paningin nito. Abangan ang susunod na kabanata.